Hi Pisces! Welcome po sa ating channel. Ito ang inyong monthly by tarot reading for March 2025. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Pisces ngayong March 2025. Para po ito sa inyo Pisces ngayong March 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Spirit Guide, mga ganap po para kay Pisces ngayong March 2025. I need 3 cards po. Para po kay Pisces, March 2025. Okay. Kuha tayo ng mensahe. Spirit Guide. Mga mensahe pa para kay Pisces ngayong March 2025. I need 2 cards po. Okay. Pisces, ngayong March 2025, nakikita ko dito na may ending with new beginning. Tapos may mensahe pang card niyo po dito na alagaan niyo po daw yung sarili niyo, lalo na yung health niyo. Nakikita ko dito na may recovery, so claim this recovery po. At may grupo ng tao dito na very supportive sa'yo. Nakikita ko rin dito na nagbigay ka ng time sa nature, nag-grounding kayo, nag-meditate kayo. Nakikita ko rin dito ng personal development and spiritual growth. Pwedeng may end of contract, may closure, may ending with new beginning. May nakita ko dito na isang tao na mahirap kausap or sobrang stricto. May sitwasyon na nahihirapan ka, nabibigatan, pero tinulungan mo yung sarili mo to let go at nagkaroon ng transformation. Kaya nga, nagkaroon ng ending with new beginning. May separation akong nakikita dito or tumiwalag o umiwas. Iwasan nyo lang mag-overthink kasi nakaka-drain ito ng energy. Hindi ito nakakabuti sa'yo. Nakita ko dito na confused ka, hesitate ka, may doubt, naguguluhan ka, nagkaroon ng anxiety or stress. So, you have to stop overthinking by giving solution. Yung paulit-ulit mo lang na iniisip, bigyan nyo po yan ng solusyon. O di kaya time for reflection and mindfulness skills. Okay? Kung hindi pa kayang bigyan ng solusyon, change the channel. Basta stop overthinking kasi nakakasama ito sa iyo. Nakaka-drain po ito ng energy. The connection to divine guidance is within you. You are divinely guided, Pisces. Wow, prosperity. I-claim niyo po ito. Prosperity is flowing. Have faith that you will receive it in the perfect form. Ang ganda.
Spirits guide, ano po yung energy ni Pisces ngayong March 2025? And the clarification of this card po para kay Pisces. Okay, kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush ng cards niyan kasi ang ilan sa inyo hindi pa binigyan ng atensyon. Na kung maaari din po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Remember, Remember Pisces, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. Okay. Nakikita ko dito na may celebration. Tagumpay. Pwedeng special event po. Tapos, pwedeng hindi mo siya sinelebrate or baka pagod kayo or may ginagawa kayo. So, ang advice ng card niyo po dito, find joy that exists right now. Celebrate yourself in some small way to increase the flow of positive opportunities into your life. You deserve this celebration. You deserve to celebrate your success. Pwedeng birthday din ito. Okay, so celebrate nyo po ito. Ano pa? Nakita ko rin dito na nagkaroon po ng may concern kayo sa hindi marunong magbigay halaga. Nang dahil sa mga ginagawa niya, hindi stable yung emotion mo. May takot ka rin o may alinlangan kang mag-lead. Leader po. Kahit nang iba ay naghihingi sa'yo ng guidance. Mag-ingat din sa communication mo sa isang tao. Baka may masabi ka na hindi maganda sa kanila. Or nireject mo agad ang isang tao na gustong makipag-usap sa iyo. Okay? So, yan. Spirits Guide, Career and Money po. Ni Pisces. Ngayong March 2025. The clarification of this card po. Okay. Sa career and money nyo po. May nakita ko ditong victory, success, pero nagkaroon ng delay. A delay to your success in some way. I know this is very disappointing, pero sabi po ng card niyo po dito, this is only temporary, so setback. Kailangan niyo pong maghintay. Kailangan niyo pong magbigay ng pag-unawa. The delay is all part of the process. Stick sa inyong plano at continue to work diligently. Patuloy nyo lang po yung pagiging productive sa araw-araw. Kasi you're almost there, wag kayong mag-give up. So, at least alam nyo kung ano yung parating, 'di ba? Success. Instead na mag-worried kayo, instead ma-disappoint kayo, i-claim nyo na lang, i-invite mo ito. Na come to me, success, dating ka na, dumating ka na. Okay? Yun. Ano pa? Nakikita ko dito na nagkaroon po ng expansion and growth. Wow! Makikita mo na ang mga bunga na iyong pagsisikap, ngunit maging mapagmasid. Kung may plano ka na, this is the time na gawin mo na ngayon.
So gumagawa ka ng aksyon dito at ginagawa mo ng aksyon ang matagal mo ng plano for your growth. So expect na magiging busy kayo ngayong Marso. May posibilidad na maglakbay kayo or ituloy mo na yung matagal mo ng plano para mag-abroad, para doon na magtrabaho. Pwede din na nasa abroad kayo, tapos lilipat kayo sa malayong lugar. Pwede din na uuwi kayo ng Pilipinas, tapos babalik na naman kayo sa abroad. Okay? May magaganap na collaboration. Pwede din tulong po ito. Bibigyan ka ng may tutulong sa inyo para maisakatuparan yung layunin mo sa buhay. Meron din na na-hired, may nakita ko dito na-hired kayo para na-hired kayo as dagdag tao. Kasi nagkaroon ng workload. Nagkaroon ng workload na kailangan ng dagdag trabahante. Pwede din na kayo ang negosyante po na marami ng demands o marami ng ginagawa, hindi nyo na-meet yung deadline ba? May time. So, nakita mo na kailangan mo talaga na kailangan mo ng dagdag empleyado para ma-meet mo yung expectation. So, may ganap talaga na travel dito. Pwede din business travel po ito. So, this is expansion ha. This is growth. And this is also collaboration. Okay? So, ano pa? Okay. This is, nag-clarify talaga na marami kayong ginagawa ngayong buwan na ito. May dumating, bibigyan mo siya ng agarang aksyon or reaction. Isa o maraming alok o idea ang darating sa'yo. So, sobrang busy mo. May parating na exciting new opportunities. Financial stability, nakikita ko rin dito. Nagkaroon ng abundance sa kaperahan mo. Ang ganda, diba? May mabilisang desisyon po. Nakikita ko dito. Tapos darating na yung mensahe at yun yung sabi ko kanina na bibigyan mo siya ng agarang aksyon or reaction po. So may parating na blessings po na magbibigay saya sa'yo. So another card na mismo nagsabi dito na may travel na magaganap or isang bagong tao na darating sa inyong buhay. Parati itong lumalabas sa inyo, no? Pisces. Okay, so ano pa? So may travel pa rin ha. May balak or hindi siya balak. Hindi din na siya plano. Magaganap po. So, may ano lang dito, may nakita lang akong self-doubt dito or sama ng loob. Pwedeng sama ng loob kaya pwedeng sa delay ito, pwedeng sama ng loob sa isang tao po. Disappointment, nakikita ko dito, blame and doubt. Na-stuck ka sa nakaraan. Naisip mo yung nakaraan. Regarding po ito sa career and money ha. Nagkaroon ng delay sa plano in terms of future plans. Feeling mo na-trap ka and unable to progress without really understanding why. So this card advise you to accept and move forward. Kasi hindi na yan mababago yung nakaraan. Kailangan mo lang itong tanggapin na nangyari na ito sa'yo. Lahat naman ng pagsubok po ay may naiwang aral sa ating buhay. So this is surrender, accept, release, and forgive. Okay? Spirit's Guide. Love life, self-love, partnership, and romance ni Pisces ngayong March 2025. And the clarification of this card po. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala, suporta sa ating channel.
At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. So, be confident. Kasi may nakita ko dito mas nangibabaw yung takot mo of taking yourself to the next level or taking your relationship to the next level. So, it's time to step out from your comfort zone if you're serious about your growth. May problema dito sa inyong sarili, problema sa couple, may aalok ng tulong hindi mo tatanggapin. Burnout ka dito kasi may sabi dito na sumusobra na. Or sobra na sa kakaisip na drain na yung energy mo. Pagod. So, kailangan na burnout kasi kayo dito So, allow yourself na mag-rest. Oo. Allow yourself na mag-rest para ma-re-energize ka at ganado ka na magtrabaho sa pagbalik mo. So, don't push yourself so hard. Mag-spend time kayo sa mga taong nagbibigay ng inspiration sa iyo, nag-motivate sa iyo. Okay? So, nagkaroon ng hesitation, pag-burnout din dito. Okay? So, sana'y ma-overcome niyo po iyan, Pisces. So, may biglaang pagbabago. May biglaang pagbabago po dito. May sekreto na parating which may be shocking. May biglaang pagbabago po sa relasyon, sa inyong sarili. Oo. So, prepare yourself. Pero ang sudden change na ito ay hindi ka takot mag-let go. Itong pagbabago na ito, huwag kayong mag-alala kasi this is for your kaunlaran, yung makakasuporta sa iyong growth and expansion. Mag-ingat kayo sa mahilig magmanipula. Mag-connect din kayo sa inyong intuition. Kung sa mga bago dito na hindi pa alam kung paano mag-connect sa inyong intuition, i-search nyo po sa Google on how to connect to your intuition kasi maraming paraan yan. Syempre, sa legit na website. Parang hinayaan mo ang tao na masaktan ka, hindi ka pa ready, natatakot ka pa, nabibigatan ka pa sa paggawa ng desisyon. So, sabi po ng card nyo dito, kailangan nyo maging kalma at maging balanse. Dalawang card na mismo nagsabi niyan nahihirapan ka sa paggawa ng desisyon. If you have to step out from your comfort zone or hindi. Okay, you have to be calm. You have to make it balance, lalo na yung emotion nyo. Kung pagod kayo, magpahinga para pagbalik nyo, re-energize na kayo, makagawa na kayo ng solusyon. Kasi hindi kayo makakagawa ng solusyon pag nagguguluhan kayo, pag pagod kayo. So mag-ingat kasi may criticism dito. May strong personality na tao. Yung suplado, maldito. Maari din kabit ito na inaaway ka. Pwede. Pwede din salbahe siya na tao na may issue pala siya, nakabit pala siya. Nasalbahe sa'yo. Pero nakikita ko naman dito naging yung defensiveness dito. Guarded ka. Ayaw mo na masaktan ulit. Kinakaya mo ang sitwasyon. And at the end of the day, overcoming of obstacles to. Kakasabi ko lang, di ba? So, at least na at the end of the day, kakayanin mo talaga. Naging matapang ka na dito, naging confident ka na dito. Overcoming of obstacles nga. Maging matatag dahil ma-overcome mo na yung struggles or challenges. Para sa mga single, have a confidence at labas din kayo sa comfort zone mo upang sa kayo you have a chance to meet new people. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, share your opinion o problema sa inyong partner. Communication is the key. Okay? So, i-address mo yung hurt feelings mo para magkaroon kayo ng adjustment para magkasundo po kayo. So, feel your fears and take action anyway. So, at least, na-overcome nyo na po.
Okay? Pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Pisces. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.